Hello. Hello, mic test. Magandang hapon po sa lahat. Today is 5:32 p.m. ng September 15. At ako'y bumabati sa lahat ng have a beautiful Sunday sa lahat. So ngayon, ang ating pag-usapan po ay ang tungkol po sa tinatawag na pagpatuloy natin sa usapin patungkol po sa tinatawag na laptop deal na nangyari doon sa DepEd. Ito ay sa panahon ni Digong Duterte na na iano na naibiding at lumalabas na yung mga itong na naibiding ay natagpuan na bulok na 4 na taon na bulok diyan sa bodega ng Department of Education. At ang nakadiscovery ay yung tao na nagsumbong kay bagong secretary o kalihim ng Department of Education na si dating Senador Sani Angara. So yan po. Ngayon, para malaman ninyo, ipakita ko din muna ang yung na-discovery na mga nabubulok na laptop. At alamin natin paano nangyari ito at bakit wala itong aksyon na kahit na sabihin natin ay dapat sa panahon ni Sara, inayos niya na ito. Pero ang problema, mukhang pinabayaan din ni Sara ito. So, yan po, yun yung laptop deal na sinasabi ko. So, kung makita nyo, yan ha. Palagay natin. Pero hindi malaki. So, anyway, basahin natin. Mahigit 1.5 million na laptop. Ibig sabihin, billion po kasi ang nabili na laptop. Pero 1.5 million na lang natira. May mga libro na DepEd items ay 4 na taon nang nakatambak sa mga bodega. So kung anong taon ngayon, 2024, ibig sabihin, sa panahon pa na si Digong Duterte pa ang presidente, ito nabili. At kung sa panahon ni Digong Duterte nabili, at sa panahon pa ni Leonor Briones na Secretary ng Department of Education, nangyari yan, na tinambak yan. At kasama rin ito sa mahigit 2 billion na laptop na binili ng DepEd na niyari ng PSDBM. Ang PSDBM kasi, ang si Christopher Lloyd Lau, yun yung tinalaga ni Duterte dyan na nangyari, na yumari sa lahat ng bidding kasama ang Farmally. Ang kumita dyan sa laptop deal ay ang SunWest Corporation na pag-aari ni Elizalde Co, yung congressman ng Ako Bicol Party List na kung tawagin ko ngayon ay ayon naman sa isang subscriber ko, mas magandang tawagin sa pangalan ni Tamba Bulsa. Siya po ay bata sa siya ngayon ni Tambaluslos. Pag sinabi natin Tambaluslos, siya po ay si Martin Romualdez na Speaker ng House of Representatives. At siya rin po ang kumita na mahigit ng bilyones din ang kinita ni Elizalde Co sa SunWest Corporation sa Farmally. So, ibig sabihin, talagang bata siya ni Duterte noong araw. At kumita siya sa Farmally, ang kontrata ng 1.2 billion sa PPE ay napunta sa kanya. Kasama na dyan sila ni Michael Yang. Kasama niyan yung mga tao siyempre tao rin ni Duterte yun. So, ang ibig sabihin ngayon, itong si Elizalde Co, na kung tawagin ko Tamba Bulsa, ay dating kakampi ni Sara Duterte na kung tawagin ngayon ay Tamba Lustay. So, ngayon, kung kakampi pala niya dati si Tamba Bulsa, at ngayon ay inaaway ni Tamba Bulsa si Tamba Lustay, ay ibig sabihin traidor na pala ito si Elizalde Co ng Ako Bicol. Ito po yung pagtatawag ng pagtatraidor sa kapwa mo magnanakaw. So dati ay binigyan ni Duterte ng magandang kontrata, pati yung kontrata na 2 billion sa mga construction projects na binigay sa SunWest Corporation na pag-ari ni Tamba Bulsa o ni Elizalde Co ng Ako Bicol Party List, ay ngayon na si
hindi na si Duterte ang presidente, ay kumampi naman siya ngayon kay Romualdez, na si Romualdez naman ay gustong agawin ang pagka-presidente at gustong mananalo pagka-presidente ngayong 2028. At siyempre, ang humahad lang sa kanyang pangarap ay si Tamba Lustay, si Sara Duterte. So sa ngayon, kasi dito na kumikita si Tamba Bulsa kay Romualdez, kinakampihan niya na ngayon si Tamba Luslos. Si Tamba Luslos naman ay may proyekto na sinimulan na tinatawag na diversion highway mula sa Tacloban, Leyte papunta sa Palo, Leyte. Ito ay 3 hektarya at 3 kilometro lamang, pero ang gastos ay 3 bilyon mahigit. Sinimulan ito noong panahon ng 2019, panahon ni Duterte. Binigyan siya ng pera, ng budget hanggat sa papatapos, hindi pa natapos sa ngayon, ay 3 bilyon lahat ang binibigay ng proyekto dyan. Ngayon, sinamantala naman ito ni Tambaluslos, isa rin niyang traidor na kay Duterte, so kumbaga katraidoran ng mga pareho magnanakaw laban sa isa pang magnanakaw ang nangyari dito. So ngayon, ang isa pa sa pinakawalang utang na loob sa magnanakaw ay itong si Elizalde ng Ako Bicol. Kumita siya, ulitin ko lang, sa kontrata sa Parmali. At bilyon-bilyon ang kinita niya dyan kasi sumali siya dyan ang SunWest Corporation ni Elizalde. At kumita rin siya sa laptop deal na mahigit mga tanggalin ko at i-search ko sa Google ang laptop scandal sa DepEd. So, ang 2.4 billion ang inabot sa laptop deal. So ngayon, sinulat nga ito ni Ramon Tulfo na kapatid na mas matanda ni Rapi Tulfo. At sinabi niya sa sulat niya sa Ingles ay nagsasabi, "It's preposterous that a construction company was one of those involved in the 2.4 billion sale of pricey and outdated laptops to the Department of Education. What's the business of Southwest Construction and Development Corporation selling computers when it's supposed to be engaged in infrastructure projects?" So nagbebenta sa laptop tapos ang negosyo niya pang mga construction. So the construction company is one of the 3 business entities, the others being LLDA, Marketing and Trading Incorporated, and VST SES Philippines, that the Commission on Audit once blacklisted from dealing with the government for the seemingly irregular deal. The joint venture of SCDC, LDLA, and VST SES was awarded the contract by the Procurement Service of the Department of Budget and Management over 3 other suppliers despite its failure to meet technical specifications for the project, particularly for the clock speeds and processors for the laptops, according to the COA. In short, lutong Macau or rig bidding. By the way, LDLA, Marketing and Trading Incorporated, has little or no active website and social media presence, an indication that it could be a fly-by-night company. You see, their readers, it's unusual for a supposedly big firm involved in 2.4 billion deal to have almost no presence online. The hand of a high public official in the previous administration, ito yun si tinuturoan si Elizalde, suspected to dip his fingers into every government cookie jar, is obvious. The same official was also reportedly involved in the scandalously overpriced 8.7 billion sale of COVID-19 medical supplies and equipment sa Parmali. His tentacles were in all government offices, according to unimpeachable sources. In other words, the concerned official was all over the place in the previous administration, doing lutong Macau in government projects. So ibig sabihin, itong si Elizalde ng Ako Bicol, na kung tawagin ko ay Tamba Bulsa, ay sobrang korap, pinakakurakot na congressman na nakilala ko. At sa pagkasobrang korap niya, siya pa ay traidor sa kanyang kaibigan. Noong panahon ni Duterte, kumita siya ng bilyon-bilyon. Ngayon na si
Bongbong Marcos ng presidente at ang nagmamando sa House of Representatives ay si Martin Romualdez. Doon siya kumakampi kay Martin Romualdez. At kung ano ang mando naman ni Romualdez, iyan ang sinunod niya. Siya rin po ang sumingit ng 12 billion na budget para sa plebisito ng pirma-pirma sa COMELEC. Siya rin po ang sumingit ng 27.6 billion ng AKAP funds doon sa budget ng Pilipinas na kahit hindi hiningi ng DSWD ay nilagay niya. Kagaya rin sa COMELEC, yung 12 billion ay hindi hiningi ng COMELEC pero siningit niya. At hindi rin hiningi ng DPWH ang project na 276 billion para sa mga pork barrel ay nilagay dyan rin, siningit niya rin. So ganun kasama, ganun ka magnanakaw itong gagong ito. Pasensya na sa salitang gago ay kulang pa po ang salitang yan para tamasain mo para pagbayaran mong kasalanan mo sa Pilipinas. Hindi ko alam kung totoong Pilipino ito pero ang pangalan niya Elizalde. So yan po ang siya may-ari ng Sunwest Corporation at ayon sa kanya nagpalabas na siya ng kalatas na bago siya tumakbo na congressman noong 2019 ay kanya na raw na naitanggal ang kanyang pangalan mula sa pagiging may-ari ng Sunwest Corporation. So nagpalabas siya ng kalatas na I have already divested my shares from Sunwest Corporation. Ang problema, anunsyo lang. Wala rin siyang ipinakita na pruweba na deed of absolute sale na ibinenta sa ibang tao ang kanyang pag-aari sa Sunwest Corporation. Wala rin siyang ipinakita na deed of assignment na ibinigay niya na sa ibang tao ang kanyang pag-aari sa Sunwest Corporation. Sinabi niya lamang na nag-divest na sila na mag-asawa at kanyang mga anak. So, siya rin ang tao sa likod ng pagpapirma-pirma noon sa plebisito noong January at noong December na matapos ng 2023. Sila hanggang February 2023, yung pirma-pirma na yan. Sila yung utak niyan sa likod na yan. So, ibig sabihin, nakakakita ka ngayon ng isang tao na napakasobrang traidor, sobrang magnanakaw, at kung wala siyang nanakawin sa iyo, sa kabila naman siya kakampi at titirahin naman yung dating ninakawan niya. So, ngayon, ang nangyayari ngayon, siya pang pasimuno sa pagtanggal ngayon ng budget kay Sara Duterte. So, ang tinanggal kay Sara Duterte ay yung budget na para sana sa kanyang sariling ayuda, sa kanyang sariling mga pamimigay sa mga tao ng Office of the Vice President, at ang katwiran na ginamit ay hindi na paliwanag ni Sara Duterte ang 125 million pesos na confidential fund na binigay ni Bongbong Marcos sa kanya, pero alalahanin niyo yung pagbigay ni Bongbong Marcos ay mali rin sa batas, labag sa batas din. Ang importante naman dito ay nagpalabas ng kalatas ang Commission on Audit na hindi nila tinatanggap ang paliwanag ni Sara Duterte kung saan napunta ang 73 plus million mula doon sa 125 billion. So, ibig sabihin, lumalabas po, nakikita natin na parehong magnanakaw, kabila at parehong magnanakaw na mga traidor, nagtraidoran sila sa isa-isa. Yan po ang nakikita natin. Kahit nga si Martin Romualdez nagtraidor din kay Duterte. Biro mo, binigyan siya ni Duterte ng para pagpapatayo ng kanyang pet project, yung proyekto na inaasam-asam niya, yung diversion road mula sa Tacloban City papunta sa Paloliti. Na 3 kilometro lamang, 3 bilyon ang halaga. Grabe, 1 kilometro na kalsada ay gagawin niya 1 bilyon. Ganon po ang nangyayari dito. So ngayon, yung nakita naman ni Senator Angara na mga nabubulok na mga computer doon, kasama ito sa mga computer na binenta ng Sunwest Corporation sa DepEd. So ngayon, kung ganon ang mga diskarte nila, wala na talaga papuntahan ang Pilipino. Kahit kakampi ka kay BBM, wala ka, tapos ka. Kakampi ka kay Duterte, tapos ka. Kanino lang tayo kakampi? Sa totoong buhay lang, mas may pag-asa tayo kung hindi nila dinaya si Leni Robredo. Si Leni Robredo lamang ang nanalo dyan. Yan po ang aking masasabi dyan. Kaya magandang gabi po kay Super Mamshi. Tapos si Polo Carpio, magandang hapon pala, hindi paggabi. Josefina Bon, really, hindi ako makasara. Pero totoo pala ang sabi niya na 2 tao lang. 2 tao lamang po ang
Actually, hindi lang dalawa, mali si Sara Duterte do. 3 tao ang nagdidikta kung paano ibibigay ang budget sa House of Representatives. Okay, para maintindihan ninyo, tatalakayin ko muna kung paano ba ang proseso ng budgeting. Ang budgeting po nagsimula sa pagbibigay ng sulat ng Department of Budget and Management sa bawat ahensya. Tatanungin sila kung magkano ang gusto nila na ibabudget para sa kanilang departamento. So halimbawa, si Sara Duterte ay hihingi ng ganitong amount at ang hiningi niya ay 2 billion mahigit. So lahat sila, yung DPWH, DSWD, hingi. So ganun ang proseso. Lahat-lahat, pati Office of the President, Office of the Vice President, Senate, House of Representatives, lahat-lahat maghingi sa Department of Budget and Management. Tapos ang Department of Budget and Management naman, timbang-timbangin niya kung ang mga hinihinging pundo ay pwede ba mapagbigyan ng kinikita ng bansa. So, saan ba kumikita ang bansa? Kumikita po ang bansa mula sa number 1, mga buwis na binabayaran sa Bureau of Internal Revenue. At ang kinikita ng Bureau of Internal Revenue ay ibibigay yan sa Bureau of Treasury. Ang treasurer natin na magtitipon ng pera yan. At kumikita rin ang gobyerno natin mula sa Bureau of Customs. Yan yung tinatawag na tariffs. Lahat ng mga imports ay ibibigay doon. So yan ang dalawang ahensya na kung saan nagbibigay ng pundo para sa tesorero ng ating bayan. Ang ibang mga pera ay manggaling sa, halimbawa, nagbenta ang Philippine government ng lupa, ay doon din ibibigay sa treasurer. So ganun po ang kalakaran. So ngayon, titingnan ngayon ng Department of Budget and Management na nasa ilalim siya ng utos ng Office of the President kung sustain ba o matustusan ba yung mga hinihinging budget. So ibig sabihin, makikita mo ngayon ng Department of Budget and Management Secretary ay tatapyasan, mas labang yan, tatapisan, hindi na nagdadagdag. Kung magkano hiningi ng Comelec, hindi na madagdagan yun, tatapisan. Kung magkano hiningi ng DSWD, tatapisan. Kung magkano hiningi ng Office of the Vice President, tatapisan. Ibig sabihin, nung pagkatapos doon na matapos ng Department of Budget and Management, ipapasa naman ito ngayon sa House of Representatives. Ang House of Representatives naman ay titingin kung kaya ba dapat ibigay ang budget. So isa sa nakita nila, mamaya, tika po na, pag makita nila, ibig sabihin tatapyasan lang nila, ang pwede lang gagawin ng House of Representatives ay magtatapyas. Hindi, bawal po sa kanila magdadagdag ng budget kasi nakalagay po yan sa Section 25, Article 1 ng ating Section 6 ng Constitution na nagsasabi na ang budget na binigay ng Office of the President sa pamamagitan ng Department of Budget and Management, kung magkano lang ang nilagay na budget na tatargetin ay hindi na pwede dagdagan, pwedeng bawasan. So, ibig sabihin, ganun po ang proseso. So, pagkatapos naman mabalangkas na mausisa ng House of Representatives at ibibigay naman ngayon sa Senado. At sa Senado, titingnan ulit kung medyo dadagdagan ba basta hindi lang sumubra kaysa perang binigay na budget na binigay ng Office of the President. So, pagkatapos niyan, makikita ulit kasi magkaiba-iba ngayon ang version ng House of Representatives sakay sa version ng Senado. So, para magtugma ay magkikita sila sa gitna at magbubuo ngayon ng tinatawag na Bicameral Conference Committee. Representante mula sa House of Representatives ay yung chairman dyan ng ng Finance Committee na si Elizalde ay siyang maglilid ng kupunan o team mula sa House of Representatives at Finance Committee din mula sa Senado ang maglilid. So dati si Angara yan ang nangunguna dyan. So mag-usap sila, pagtugmain nila ang mga hindi nagkatugma-tugma. So ngayon, ang nangyari po, lumalabas na ang mga senador natin ay incompetent. Hindi nila alam ang trabaho nila sa pagdating sa budgeting. Bakit ko nasabi? Kasi nung nakaraan, nagugulat na lang sila, nung January, nagugulat na lang sila ni Amy Marcos, nakasapi rin siya sa representante, pati si Angara, pati yung iba,
na sinasabi nila, pati actually kasama si Coco Pimentel dyan, kasama rin si Risa Hontiveros. Nagulat na lang sila, bakit nakalusot yung 12 billion na sinigit para sa sa Comelec? Hindi naman hiningi yun ng Comelec. So lumalabas na talaga na si Elizalde Co ang nagsingit. Pati ngayon lumabas, pati AKAP funds, ayuda para sa kapos ang pera. Wala pong batas na ginawa para mamigay ng AKAP. Pero siningit nila. Bawal po yan sa konstitusyon na maglagay ng pondo kung walang kaukulang batas na ginawa. Okay? Ang may kaukulang batas lang ginawa, kagaya ng 4Ps, kagaya ng AX, kagaya ng medical assistance for MAIP, indigent persons, at iba pa, kasama ng tulad at tupad. So, ibig sabihin, itong AKAP, wala pong batas na ginawa para mamigay ng AKAP na pondo hanggang 10,000 kada tao. Siningit din ni Elizalde Co yan. Siyempre, pag siningit niya, may utos yan sa likod niya. Galing kay Speaker Martin Romualdez yan. Otherwise, hindi niya gagawin yon. So, ang pangatlong siningit niya ay yung tika mo na, yung AKAP pala 27.6 billion ang siningit niya doon. Pagdating naman po sa budget ng mga pork barrel ng mga congressman, hindi yan hiningi ng DPWH. Pero siningit ang 276 billion pesos. Ganun po kasamang tao, ganun ka demonyo itong Elizalde Co niyan. So ngayon, ito na ngayon. Ang taong ito ngayon ay siya ngayon ang number 1 na executioner, tagapagpatupad ni Romualdez na tinanggalan ng confidential fund na hiningi si Sara Duterte para sa 2024 na budget. Tatandaan niyo ng 2023 na hearing, talagang tinanggal ang kanyang 500 million na confidential intelligence fund para sa Office of the Vice President. Pagkatapos, ito naman, siya rin nagpatanggal ngayon para sa 2025 na budget ni Sara na 2 billion ay kinapisa ng 1.3 billion pesos. At dumarating na 700 million pesos na lang ang ibinigay na budget para kay Sara Duterte. Sa totoong kwento lang, yung 700 million na yun na budget para kay Sara Duterte ay sapat na yan para mabuhay ang Office of the Vice President. Kasi yung kay Leni Robredo dati, nung siya Vice President, nasa 650 million lamang ang kanyang budget. So mas malaki pa nga yung kaysa budget ni Leni. Pero but just the same, ito ay nagpapalabas ng isang ugali, ng isang manyak sa pera na si Elizalde Co. Dati, ikaw ay hinihimod mong puwit ni Digong Duterte. Makakakuha ka lamang sa kontrata na Parmali at sa kontrata ng laptop deal na 2.3 billion pesos. So ngayon, nabubulok pa nga yung mga computer dyan sa DepEd. Sa iyo nang galing yon. Ito naman ang mali naman ni Sara Duterte. Bakit hindi niya tiningnan yon at ginawa ng paraan para makasuhan kung sino dapat kasuhan? At mind you, ladies and gentlemen, kinasuhan po ng Office of the Ombudsman ang lahat na involved sa Parmali at ang lahat na involved sa laptop deal sa Department of Education. Pero ang tanong, napakalaking tanong na hindi sigurado masasagot ng ombudsman natin ngayon ni si Samuel Martirez ay, bakit hindi mo kinasuhan si Elizalde Co? Naniniwala ka ba sa kanyang announcement na siya ay umalis na sa kanyang kumpanya na SunWest Corporation at nagpa-press release pa siya, pinost pa niya sa kanyang Facebook na nag-divest na siya. Ibig sabihin, umalis na siya bilang isa sa may-ari ng SunWest Corporation. Ang tanong, totoo ba yan? Mr. Salde Co, asan ang iyong deed of absolute sale na kung saan ikaw ay nagbenta ng iyong shares of stock sa SunWest Corporation Group of Companies? Saan? Hanggang ngayon wala kang pinakita. Puro ka lang salita. Asan naman ang ebidensya na ikaw, kung hindi mo binenta, ay ibinigay mo sa ibang tao? Asa na ebidensya? Hanggang ngayon wala ka pinakita. At kung binenta mo, dapat magbabayad ka ng tinatawag na taxes or capital gains tax sa lupa pa. Magbabayad ka ng sales of shares of stocks doon sa BIR. Bakit wala kang pinakita na resibo galing sa Bureau of Internal Revenue na ikaw ay nagbenta ng shares of stocks? So, ladies and gentlemen, we have just seen another example
the worst kind of example of corruption that is happening in our place. Ngayon, nahahati ang Pilipino, maka BBM, maka Duterte, at kami naman maka Leni. Ang problema dyan is, paano mo ngayon at kung titirahin mo si Tambalustay, titirahin at galit naman sa akin ng mga DDS. Pag tinira ko mga Tambaluslos na grupo, galit naman sa akin mga BBM loyalist. So, kaya tayo ngayon, panahon na ito, mga kakampings, bumangon na po kayo. Panahon na para isigaw ninyong inyong puso't damdamin sa panahon ng eleksyon ngayon. Iboto na lang ang lahat ng mga bago at mga talagang totoong kumakampi sa mga kulay pink. Ganun lang po ang ating pag-uusapan dyan. At siyempre, baka may pag-asa tayo makukuha dyan. Sa ngayon, nakikita nyo na, left and right, parang naalaala ko tuloy ang aking kaibigan na si Jogra de la Torre na gumawa ng awit na kung ang title niya kung sa English pa sa original ay price tag. Sabi niya, kay sarap kumain ng rice, lalo na kung may extra rice. Kukurakot din sila doon sa left, kukurakot din sila doon sa right. I said, money, money, money. O yan, ganun. Ganun nangyari. Left or right, hindi tayo mabubuhay dyan. So ngayon, yan po ang akin pinuputok ng butsi. Akala mo hindi magnanakaw kung mag-akusa kay Sara Duterte. Oh, si Sara Duterte din kung mag-akusa, akala mo hindi magnanakaw. Oh, pareho nga kayo magpa-drug test. Mga BBM, lahat, mga anak mo, pati si Lisa Aranita, kayo Duterte, si Pulong, si Basti, si Sara, lahat kayo magpa-drug test. At kami mga vlogger, imbitahin nyo na kami magko-cover ng live para malaman natin kung sino sa inyo nagsasabi ng totoo at pareho pa kayo na mga salot sa Pilipinas. Ganun po ang nangyayari dyan. So ngayon, nais ko lang din bigyan din ang itong nangyayari sa ang nangyayari sa ang nangyayari sa Pasay, lagi mga batang Pasay, lagi pang naapi, no? Hanggang ngayon, inaapi pa sila. So, walang ibang masisisi sa may kasalanan nito kung di isa ring Tambaluslos o Tambalustay na si Mayor Imelda Calixto Lacoste Robiano. So, yan po ang ating nakikita na masamang ginawa niya. Kasi hanggang ngayon, mga bata ay wala pang matulugan. Hindi niya binibigyan ng matirahan. Anong klaseng mayura ito? Huwag nyo na iboto yan. Araw-arawin ni kita hanggang mag-eleksyon. So, ipakita ko lang sa inyo ang ilang litrato ng kalagayan ng mga bata ngayon dyan sa Pasay. Ito. Ay, dali lang. At habang ito, nais ko lang din sabihin na ang kasalanan ni Amy Calixto dito ay hindi niya sinunod ang utos ng batas sa Republic Act 7279 na kung saan ay iniutos sa kanya na bago niya papayagan na magkaroon ng demolition sa pagdidemolis ng mga bahay ng squatter, dapat bigyan niya muna ito ng relokasyon. At sapagkat hindi niya binigyan ng relokasyon, ay pwede siyang makukulong sa kasalanan yan sa ilalim ng Section 45 ng Republic Act 7279. At nakalagay dyan, pwede siya makulong hanggang 6 na taon. At mamumulta siya hanggang 100,000 sa kada kaso. Mga ilang kaso kaya yan ang ang haharapin niya? Aba, malaki-laki po. So ngayon, dahil dyan, ay hinihimo ko mga butante sa Pasay na huwag nyo na pong iboto yan yung yung pamilya Lacoste na yan. Kanyang bulsa lamang ang kanyang kumbaga kinakampihan niya kasi grupo kasi ni Emilio Ching yan eh.
Si Biluching patay na. Ah, tapos ang lahat ng mga ng mga pagkakitaan ni Biluching mahilig magpatayo ng condominium. Kaya patayuan nila ng condominium yung lupa diyan at 3,000 plus square meters, diyan matatagpuan sa 2297, patayuan nila ng para sa Pugo Hub. Yan talaga ang target nila. Kaya lang, sa panahon na nagkaroon sila ng papatayo sana nila, hindi pa nila nakuha yung lupa. Pero ngayon, nagkukuha ng lupa, buti na lang at nag-utos si BBM na ban na ang Pugo. So, ngayon, ang katabi ng Pugo dyan ay Pugo rin. Saan ang Pugo makikita? Katabi lang mga 200 meters lang ang layo doon sa Wilson Street sa FB Harrison. So iyan po yung mga bata diyan ngayon. Oh, makikita nyo. Oh, yan ang mga bata ngayon. Saan sila? Parang may camping-camping. Doon sila natutulog. Yan ang bahay nila. Oh, yan. Yan po mga tinanggalan mong bahay, Amy Calixto. Ayan. Oh, ayan sila. No, yan. O, anong paliwanag mo ibigay mo dyan, Amy Calixto? Ayan po, mga malnaris, no? O, yan. Okay, basta at least nasa Diyos pa rin ang awa niyan. So, gawa na lang kayo ng gawa. Balay mo, baka swerting kayo at manalo kayo sa loto. Magtaya kayo kahit papano sa loto. So, ang isa pa siguro, no? Ako'y magpapasalamat din sa Bunyog party list at ako'y inyong inendorso na magiging official candidate ng Bunyog para sa pagkasenado at ako po'y magsasampa ng aking kandidatura bilang senador this October 1, 2024. So, ngayon, ang pinagtatakahan ko lang dyan, bakit hindi sinampahan ng ombudsman si Saldico ng kaso na siya naman ang utak sa lahat ng ito? So, yan lang po ang aking tanong at magtatawag na lang ako ng ating shoutout kay Agustin Mondragon. Very sad and frustrating. Political affairs of our country. Our disappointments continues until all Filipinos will become wise in the next election and beyond. Ramon Reyes, kawawang Pilipinas at mga Pilipinos. Sa mga kasamaan sa gobyerno natin, you are one of our Bunyog candidates. Salamat po. All Walks of Life vlog, si Maharlika, dati nagsabi na may pugo daw dyan sa Pasay. Siguro, hindi, mayroon pa rin pugo po sa Pasay. Kaya nga ninraid dyan sa Wilson Street. At pinatayo, ang target nila, yung dinimulis nila ng mga tao dyan, yung lupa ay patayuan nila ng pugo. Yan po ang target dyan. At alam nyo ba kung bakit may pugo dyan? Kasi malapit lang ang US Embassy dyan. Yung pangalawang US Embassy. Dyan sa harap ng City Hall ng Pasay. Sa Cora 35 hanggang ngayon, wala na pa rin binibigay na tirahan. Wala hanggang ngayon po, wala pa rin. Kaya bato talaga ang puso niya ni Mayora, Imelda, Calixto, Lacoste, Rubiano, Super Mamshi, tapos Jumratia Samad, lahat ang sinasabi ni Percy Lapid, totoo, at hindi ako makamarcos at Duterte kakamping. Sa totoo lang, ito may abangan ninyo ang sisiwalat ko na meron akong nakitang posibilidad na ebidensya na magagamit na talaga ang sa likod ni pagkapatay ni Duterte ni Percy Lapid ay malamang na si Digong Duterte. Tapos inutusan lang si Bantag. Hubita Karukan, Kalukalon, Sulit Kakamping. Tapos Pompey Polmano, All Walks of Life Vlogs, Philip Bisaglia, thanks to Turcausing sa pagpaliwanag. Let us work for reform. Yes po, All Walks of Life, sabi ni Super Mamsi. Jubratya Samad, tirahin mo sir kung sino ang mali. Parang Ted lang ang saan ang tama at mali. All Walks of Life, Super Mamshi, Maximo Dakaya, isa na si FBP Lenny sa mga matitino na hindi mananalo, ayaw panalunin sa eleksyon kasi may smartmatic. Sam Daniel, Super Mamshi, Regine Ford, have a beautiful Sunday. Polo Carpio, ayon din kay Ted Filon, nagtatanong kayo sa budget ng OVP. Sino naman ang nagtatanong sa budget ng Kongreso? Tama! Ramon Dixon, ilan beses kaya binenta sa gobyerno ang mga bulok na laptop na yan? Nako. So, Super Mamsi, Toti Villaflor,
Watching from Binangonan, Rizal, good PM, Attorney Senator. Third D, good PM, Senator Toto Kausing, Maximo Dakaya, Super Mamshi, Sakura 35, Maximo Dakaya, Jet Sagal, labanan ang kadiliman at kasamaan. Kaya ang problema nito, sa kabila, kampo ng kasamaan, sa kabila, kampo ng kadiliman. Sino ang kampo ng kadiliman? Si Tambaluslos. At sino ang kampo ng kasamaan? Si Tambalustay? Ay, bahala na kayo, parihong masama din naman yan. Ranulfo Di Maulo Sr., mababalik na ba sa gobyerno ang pera na nanakaw ni Pres Duterte at Sara? Ay malabo pa sa kanyan, sa Kumunoy. So, Jose Habonete, Attorney Kausing, good afternoon po. Vote for Senator Attorney Kausing 2025. Doc Kausing, hindi nila madadala sa hukay. Ang problema niyan, hindi na siguro sila ihukay pa. Kasi ang gagawin, magpa-cremate na lang sila para hindi na sila may babaon sa libingan. So, Armando Sanchez, blessed Sunday to all. Kaya po, takot ang mga corrupt politician na maging presidente. Si Vice Lady Robredo, Annie V. Gonzales, Josepina Von Rede, Super Mamsi, Danilo Nocido. Sino pa? Si Biba Mamsi Lawrence, okay, si Pina Widi Polocarpio, tapos si Pio Padilla Ayo, Jovita Caro Carlon, si Philger Vlogs. Salamat sa membership nyo. Mag-member kayo sa channel ko po para matagdagan yung tulong nyo sa akin. Jomel Bautista, dapat yan, kasuhan lahat yan, matindi talaga mga mukha ng nila, magbayad dyan. Ramon Reyes, good evening po sa lahat. Jigger Yarte, Agustin Mondragon, good day. Tapos Antonio Soriano, napakaganda na ang pagkapanalo ni Bibim kasi nagbabatuhan na sila ng putik. Ngayon, exposed na sila pareho at sana magising na mga Pilipino at sana patuloy. Kaya nga sa akin lang pahiniling ko sa mga loyalista ni Duterte at loyalista ni BBM, loyalista ni Gloria Macapagal, loyalista ni Lito Lapid, loyalista na kung sino-sino, ay tigilan na natin ang pagiging loyalista. Kasi kung loyalista ka ni BBM o ni Duterte, lahat ng kanilang bagay na ginagawa na masama ay hindi nyo magdidepensa pa kayo kasi loyalista kayo. Kaya kayo ang sumisira sa kinabukasan ng bayan. Salamat po. So, Agustin Mondragon, salamat. Blessed Sunday. All the best to your advocacies and best of luck. Super Mamsi. Tapos, Agustin Mondragon, Philip Sagalla, All Walks of Life, Jappy Arante Peñalosa, Jerica Lonstedt. Tapos si Frederick Floro. Tapos si Jigger Riarte, Rosendo Aquaviva, Oppenheimer, Casyong Provinciano, fight, 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 my number one senator, John Estacio, kamag-anak ni Attorney Sakari Estacio. Walang pakialam yan si Tambalustay, basta magkapera, swapang na sa pundo. Renato Serra, Bobby Maso. So, sa lahat ay shout out dyan sa Mindoro, kay PB, Prias, Eduardo Ignacio, kasama si Sara Pagkasira, All Walks of Life, Sia Clergo, at shout out din kay Ernesto Lagrabada dyan sa Seattle, Washington. So, si Django TV, All Walks of Life. Shout out din pala dyan kay Attorney Manny Saez, kay Engineer Melvin Del Puerto, na mga kasama ko sa grupo namin sa Man Cave International dyan sa Naga City. Si John Cabinbin, good afternoon. Senator Dr. Juanito Kausin, tuloy lang ang laban. Jom Ratya Samad, ipasara mo ang lahat ng pugo sa bansa. Asara, ipagawing Sara Duterte ang bansa, ang lahat ng pugo. Josepina Bonviede, John Cabinbin, good afternoon. Domingo Ligario, congratulations sa Toto Bonyog, at least tuloy na ang daan sa Senado. All Walks of Life, James Cabigas, Boses ng Pagbabago Channel, Josepina Ready. Okay? Ramon Reyes. So, ang kasunod sa atin po, total makasampa na official candidate na ako, so tuloy-tuloy na, walang disqualification na mangyari. At dahil tuloy-tuloy na, ang kasunod na antas ng ating laban ay mga ngampanya. Mangampanya tayo para sa kabutihan. Okay? So, Eduardo Ignacio, kasama si Sara sa pagsira sa pagbili ng outdated laptops. Actually, hindi siya kasama dyan sa laptop kasi panahon pa ni Lori ni Secretary Briones. Pero siyempre tatay ni Sara ang ulo dyan at bata ni Sara, bata ni Digong, yung si Christopher Lloyd na siya nagpabiding-biding dyan. Kaya kasama-kasama rin sila. Pero mo,
ang lahat ng, hindi pala lahat ng panahon ang mga kapwa magnanakaw ay magkakampihan. Yun na lang pag-asa ng Pilipino kung mag-awayan sila at maglalabasan ng ebidensya ng kanilang mga baho. So, ito na lang ay magandang hapon, no? At tika muna, bago ako ualis, sabihin ko lang na number one ko priority para kung ako maging senador ay magpapanukala ako ng 1 trillion budget na ilalaan sa 10 million families, lowest class of the families. Nabibigyan ng tag 100,000 na pautang na walang bayad, walang interest na sa kanilang babayaran. Kundi gagamitin lamang ito, gagiyahan sila ng gobyerno saan sila mag-invest kasi hindi sila marunong magnegosyo. Pwede sila tuturuan mag-invest sa mga franchise sa kagaya shoemaking o kung ano-ano pa, ng mga liliit ng franchising. At gagamitin din ng kanilang mga pinautang sa kanila na ibili nila ng share ng Jollibee o San Miguel para magiging part owner din sila na may-ari ng mga Jollibee tsaka iba-iba pang malaking kumpanya ng Pilipinas. At pangalawang pundo ng 1 trillion ay aking ihihirit na ibibigay ipautang sa lahat ng malalaking kumpanya sa Pilipinas para magsagawa sila malaking kumpanya at marami pang mga tao ang kanilang makukuha para magiging trabahante nila. At pangatlong 1 trillion ay lalaan ko sa mga farmers para magkaroon ng irigasyon ang mahigit 3 hektarya na lupa sa ngayon sa buong Pilipinas na walang irigasyon. Ang may irigasyon lang halos lang 2 million lang hectares. At kung ang walang irigasyon, isang beses lang mag-harvest sa isang taon. So kung magtatlong beses lang mag-harvest dahil sa may irigasyon, hindi na sigurado na may pundo tayo sa bigas at hindi tayo mag-aangkat. Sa Junat Plaga, maayong gabi Brad sa El Salvador City, sa Misamis Oriental. Jobel kasi, engineer to, bakit kaya hindi na upo si Senator Pia kami sa hearings ni Senator Tiberos? Ano yan support po ako sa inyo sir, sa Guardians Organization po kami para may kaginhawaan. Salamat. Heriberto Filimon Injapi, Senator Toto Kausing. Tapos magandang hapon sa aking partner na si Attorney Zachary Estacio. So, magandang gabi sa lahat ng aking mga kakampi sa adhikain.